Meron kasi siyang ano, meron kasi siyang ginawa na video na sa tingin ko'y nakakatawa. Tuturuan ba yata ako nito? Ah? Brother Jando Alabado. Usbon ako ni brother amigong Jando Alabado. Ako ning i-repost no. Tanawa niya kaning imong hagit sa SDA nga ikaw mo'y affirmative may tungod ni ining 2 Tesalonica 2 versikulo 3 o 4 ako'y atubang nimo. So may lalaban na sa akin doon sa Kabadbaran. Ngayong darating na Mayo, kailan ba yun? Basta Mayo, sa debate sa Kabadbaran, ang makakaharap ko si Roy Tundag. So, mag-ready na siya sa tema ko kasi ako kasi pag gumawa ako ng tema, talagang debatable yan. Hindi kagaya ni Roy Tundag, gagawa ng tema, hindi malinaw. Gumawa ba naman ng tema si Roy Tundag, sabi niya, kahit sino CFD na lalaban sa tema ko, eto ang tema ko, pamatud-an ko nga si Maria gihimong Ginoo sa Romano Katoliko. Tapos, ang muuyon sa argumento, pilde na. Tagalogin natin ha. Kasi ano yun Bisaya kasi yun. Pero sa paraan ng pagkakasabi sa Bisaya. Yan ito. Patutunayan daw ni Roy Tundag na si Maria ay ginawang Panginoon. Sa Bisaya kasi yung term Ginoo, Panginoon yon. Patutunayan na si Maria daw ginawang Panginoon ng mga Romano Katoliko. Ang malaking tanong kung yung Ginoo ba doon, yun ba ay Bisaya na Ginoo o Tagalog na Ginoo? Tagalog na Ginoo. Kasi biglang sumagi sa isip ko yung Aba Ginoong Maria. Yung terminong Aba Ginoong Maria. Kaya pala sa ano niya, sa kanya palang sinabi doon sa baba, pag sumang-ayon sa argumento, talo na. Sa madaling salita, totoo ba na si Maria ginawa ninyong Ginoo sa Aba Ginoong Maria? Kung ganon, wala problema. Pag sumang-ayon ako, talo na. Yun ang kinahinatnan ng kanyang yun ang kinahatnan ng kanyang tema. Sabi ko sa kanya, walang problema yan bro. Total, pati naman sa debate naman, bago magsimula ang debate, magkakaroon naman ng clarification sa tema yan. So doon, nangyayari na yung pagtatanong ko sa iyo, clarify ko lang, ito salitang Ginoo ba dito is Bisaya ba ito Tagalog? Kasi kung Bisaya ito, debatable yung tema. Kung Bisaya. Kung Tagalog naman siya, non-debatable siya. Anong mga response ito, Tundag? Sabihin mo lang kung hindi ka lalaban. Sa madaling salita, natuhog na. Nakuha na ang ebidensya. Sabi niya sa akin, ano ka ba namang klaseng kadebate dyan, Do? Hindi pa nga nagsisimula, hinihingi mo ng ebidensya. Ito hinihingi ebidensya. Hindi ko hinihingi ang ebidensya. Ang gusto kong i-clarify ano yung Ginoo doon sa tema. Kung yung Ginoo ba doon ay Bisaya, na ibig sabihin ay Panginoon, o Tagalog, na ibig sabihin ay opposite ng ginang. Ano yung Ginoo doon? Yun naman ang kaklaruhin Sabi niya, ano ka ba naman? Para ka namang baguhan dyan, Do. Pagdating doon, debate na kaagad. Ano ba naman yan? Alam naman ni Roy Tundag na sa larangan ng banggaan ng CCM at saka ng 3A Media, wala na tayong oras para sa preliminary debate. Wala na. Magpresenta ka lang ng tema kung may haharap yon ang yung kakadebate. Pagdating na sa venue, kaklaruhin yung tema, ipafinalize pa yon. Ito ba yun na pag-usapan ninyo? Basahin natin. Yan yung napag-usapan namin. So, okay na kayo rito? Okay na to? Okay na? Doon na. Sinabi ni Peter Pindon dati, ano ba didibatihin mo? Yung temang tama, yung temang mali.
Siyempre ang didebatehan yung temang tama. Ibig sabihin pag tama yung tema, agree yung both sides na yan ang pagdidebatehan natin. Titindigan ko yan, kokontrahin mo. Tama ang tema. Kasi pag hindi tama ang tema, ibig sabihin non-debatable. Pag hindi tama ang tema, wala mangyaring debate. Hindi tama ang tema eh. Sabi ni Peter Pendon, ano bang tema ang gusto mong labanan? Yung tamang tema o yung mali? Siyempre yung tama, natawa siya. Natawa si Peter Pindot. Nung sinabi ko yung tamang tema pagdidebatehan, tama nga. Kaya tama kasi agree. Agree ako na yan ang kukontrahin ko. Agree ako na yan ang titindigan ko. Kaya tama ang tema. Pag mali, ay, hindi yan yung ba't ko kukontrahin yan eh? Non-debatable naman yan. Para mo lang sinabi sa akin, patutunayan ko dyan do na sa umaga maliwanag yung araw. Sinong kukontra? Ha? Patutunayan ko sa iyo dyan do, alam na ang dagat ay basa. Sinong kukontra? Na? Patutunayan ko sa iyo dyan do na yung dagat ay maalat. Sinong kukontra? Ganyan lang yan. Kung may magtindig na tema, patutunayan niya, tapos yung isa, hindi naman sang-ayon, ibig sabihin, may mali sa tema. Dapat sang-ayon yung kalaban na yan ang kokontrahin niya. Ito naman si Roy Tunda, gumawa ng tema. Sinabi ko na nga sa kanya na maraming beses sa chat, lalabanan ko nga kung ang Ginoo sa tema mo ay Panginoon. Lalabanan ko nga. Wala ko sinabing aatrasan ko. Lalabanan ko. Pero paulit-ulit pa rin tong mukong na ito. Nasabi ng sabi, talagang ayaw mong labanan ng tema ko. Ano ba naman tong klaseng tao si Tundag? O sige, sa mga friends ni Tundag dyan, i-mention nyo para makarating kay Tundag itong video na ito. Ha? At kung sakali makarating kay Tundag itong video na ito, sabihan nyo, tawagan ako sa messenger ko. Para makapasok si Roy Tundag. Sabihin nyo sa kanya, para makapasok siya ngayong gabi. At aming kaklaruhin. Muha kasi siya ng video eh. I-double share din ito ngayon talaga bang may audio. Baka kasi yung audio niya kasi dito, nasa kabilang side lang, sa kabilang side wala. Kaya malamang hindi ko marinig kasi wala namang boses sa kabilang side. Pakinggan niyo itong sinabi ni Roy Tundag dito ha. Pakita ko. Brother Jando Alabado. Usbon ako ni brother amigong Jando Alabado. Ako ning i-repost no. Tanawa niya kaning imong hagit sa SDA nga ikaw mo'y affirmative may tungod niining 2 Tesalonica 2 bersikulo 3 o 4 ako'y atubang nimo no. Ako'y atubang nimo ha. Ako ning gidawat, ako'y negative ani no. Pero tambagan takadaan brother Jando Alabado ha? Ano daw? Papayuhan niya raw ako. Ano kayang ipapayo niya? Imo man hagit tambagan takadaan. Review ha sa ning imong mga meaning sa palasi kay kung mag-atubang na ta sultian talang ka mauwawan yung gagsamot. Sabi niya, give me that. Without ayos na ko na. Ikaw karon ha. Ang sabi niya, i-review ko raw yung mga meaning ng fallacy na ginagamit ko. Kasi pag hindi ko raw ni-review, mapapahiya raw ako o ipapahiya niya ako. O kaya tan challenging sa akin yun. Iparating nyo kay Roy Tundag, tinatanggap ko yung sinasabi niya na mali yung paliwanag ko sa fallacy. Ipahiya mo ko Roy Tundag kung kaya mo. Alam mo kung bakit, Roy Tundag? Marami nang nag-attempt, di naman nagtagumpay. Marami nang nag-attempt. Kaya sa sobrang desperado nila, na ipahiya ako, napupunta sa strawman fallacy.
Ah, sa intention nila na ipahiya ako, napupunta sa strawman fallacy. Kasi kung mga validong mga tanong o argumento, alam nila hindi sila uubra. Hindi sila uubra. Alam nila yan. Kay Peter Pindon, kay Roy Tundag, kay Jerwin Rosales, kay Jason Turno, kay Moises Tunyakaw, kahit sino pa ang makakalaban ko ng mga Seventh-day Adventist, walang ni isa man sa kanila ang hindi gumamit ng fallacious arguments. Lahat sila. Pati ba naman si Bresi Balansag? Yung debate namin ni Bresi Balansag about sa True Church. Ang topic True Church, napunta siya kay Peter. Nung panahon kasing yun, hindi ko pa kabisado yung different types of fallacy, kaya napagbigyan. Yung moderator naman kinampihan na napagbigyan. Kasi kung napag-aralan ko pa ng maaga itong different types of fallacy, malamang hindi makakaliko si Bresi Balansag kay Peter kasi ang topic True Church. Si Peter ba yung bato? Yung bato ba, lalaki o babae? Naalala nyo yun? Ha? Oh. Kung nakabisado ko na, kung nakabisado ko na yung different types of fallacy sa debate namin ni Dino Diaz, malamang hindi niya maitanong sa akin, Jando, ititigil na mo muna ba ang pagsisinungaling mo, yes or no? Oh. Malamang hindi matanong sa akin ni Denmar Santiago, tama ba o hindi mali? Diba? Kaya ngayon, pinag-aralan ko na ang different types of fallacy. Nung pinag-aralan ko ng different types of fallacy, dahil doon, nagalit si Peter Pendon kasi hindi makalusot yung kanilang mga pang-iipit na mga katanungan. Pang-iipit. Hindi makalusot, gumawa ng rule si Peter Pendon na hindi pwedeng magtago sa objection moderator fallacy ang tanong. Di ba? Oh. Eto. Sabi niya, pag i-review ko daw. I-review ko daw. Ha? I-review ko daw ang meaning ng different types of fallacy bago siya wait lang muna. Oh. I-review ko lang daw muna ang different types of fallacy bago siya bago ko daw ako lumaban sa kanya. Kasi tinitiyak daw niya pag hindi ako nag-review, mapapahiya daw ako. Oh, ay nako. Sige, ipahiya mo ko Tundag kung kaya mo. Ha? Kaya mo ko ipahiya? Sige, aabangan ko yan. Ipahiya mo ko. Baka ikaw yung katawa-tawa. Kukutro ko, di mo naman naintindihan. Kumuha ba naman ng video? Ha? Kumuha ba naman ng video? Tapos, wait lang. Nakalimutan ko ilagay yung isang yung isa doon sa ko. Ilagay ko muna dito saglit ha. Pwede ko ba idagdag sa title? Pwede ko ba idagdag sa title yung nag-commentary? Wait lang. I-mention ko dito. Eto. Ayan, i-mention ko ito para makaabot sa kanya yung video. Okay. So, tuloy natin. Itong ginawang video ni Roy Tundag, tuloy natin. Reviewhan ni Brother Jando Alabado. No? Tanawa sa aning ako ang koreksyon sa imo about sa fallacy nga imong gigamit. Pakinggan ko raw yung correction niya. Sa fallacy daw na aking ginamit. At tanawa sa ani kaning imong sayop nga fallacy nga gamit. Mali daw yung palasing ginamit ko. Para dili ra kay ka maulawan. Para hindi daw ako tanto mapahiya. Sige! Challenge accepted! Ipahiya mo ako, Roy Tundag. Ipahiya mo ako kung kaya mo. Mas lalo kong gaganahan
sa mga nagnanais na ipahiya ako, sige gawin mo. Tuloy natin. Kung moabot na sa time nga ako'y mag-cross-examine nimo. Oh, walang problema. Basta fallacy ang tanong, sabihin ko talaga, fallacy talaga yan. Oh, Brother Jando Alabado, tudluan takadaan. tuturuan daw niya ako. Nemo that could non habit. You cannot give if you do not have. Paano mo ko tuturuan kung ikaw mismo hindi mo alam yung mga tanong mo palasi? Mayroon akong video sa debate ko sa Naga, kinuha niya. I-double check natin. Tuloy, tuloy. No? Tarunga og sabot ang fallacy, ang meaning, no? Ang meaning sa fallacy nga imong gigamit may tungod sa loaded question fallacy, may tungod sa false dilemma fallacy. Brother Jando, para dili ka maulawan sa imong mga kauban. Alam nyo, itong ganitong uri ng tao, dito ako mas lalo na i-excite. Yung nauna yabang. Yung nauna ang yabang. Kung natatandaan ninyo, hindi pa nagsisimula yung debate namin sa Cagayan de Oro nung una ang ingay-ingay ng mga SDA. Ako naman tahimik lang. Di wala kayong nakitang may mga post ako ng mga advance na patutsada, wala. Tahimik lang ako. Ang sabi nga ni ni Julito Daig, si Jando kabado na, hindi nagsasalita. Hindi makaimik. Tapos ito naman si Reynaldo Condino, sabi naman nila, huwag kang mag-alala. Tiyak, kabado na yan. Madali lang talunin yung kabado. Anong resulta? Sila yung kinabahan. Ha? Sabihin ba naman, ito nakakatawa to eh. Tinanong ko si Jerry Laig, sino yung santong pinatay ng Romano Katoliko? Ang sinagot ni ni Jerry Laig, ang sagot ni Jerry Laig, yung mga Hudyo at Mohammedan. Sino? Kahit isa man lang Hudyo, bigyan mo ko ng isang Hudyong santo na pinatay, walang maibigay, grupo lang daw. Sa referensya yung ginamit mo, may nakalagay ba dyan? Mga santo sila? Wala rin. Kumbaga, inassume na lang ni Jerry Laig na basta Hudyo, santo na. Ang tawag dyan, fallacy of composition. Ano yung fallacy of composition? Halimbawa, kotse. Sabi ng isa, ang gulong ng kotse ay gawa sa goma. Therefore, ang buong kotse gawa sa goma. Yun, ang fallacy of composition. Pag sinabi na at example, halimbawa sinabi, pumunta ako sa Jollibee. Tapos, nang napunta ako sa Jollibee, ako'y umorder, binigyan ako ng spaghetti. Tapos, ibig sabihin, ang kanilang pinakamagandang offer doon, spaghetti. Yung kanilang luto doon, spaghetti. Kasi nung ako'y umorder, binigyan sa spaghetti. Mali yun. Ang tawag doon, fallacy of composition. Nalala yung limang bulag? Yung hinawakan nilang elepante? Sabi ng isang limang bulag, ay, ang elepante pala mahaba kasi ang hinawakan niya yung ilong. Sobrang haba ng ilong. Ay, ang elepante pala mahaba, napakahaba at malambot. Sabi naman ng isa, ay hindi. Ang elepante matigas kasi yung hinawakan naman niya yung ivory. Hindi, matigas siya eh. Hindi, malambot lang. Napipisir-pisir ko nga eh. Ay, hindi, mali. Matigas to, matigas. Sa madaling salita, ang tawag dyan, fallacy of composition. Ang mga apostoles ay mga Hudyo. Wala naman tumututol na ang mga apostoles ay mga banal na tao. Walang tumututol na maliban kay Judas Iscariote.
Ngayon, kung sasabihin mo, dahil banal ang mga apostoles dahil sila'y Hudyo, sasabihin mo kaagad na basta Hudyo, banal na, fallacy of composition yan. Oh. Tapos sabi pa niya, pati ba naman Mohammedan? Alam niyo ba yung Mohammedan? Muslim. Sinong santo sa mga Muslim? So, pag sinabi ni Jerry Laig na ang mga Mohammedan, sinong santo doon ang pinatay ng Romano Katoliko? Hindi nakasagot. Sabi nila, dahil tahimik ako, kabado ako. Ano nangyari? Sumalo! Pumalit itong si Rinaldo Condino. Ang sabi naman ni Rinaldo Condino, anong walang santong pinatay ang Romano Katoliko? Nakalimutan nyo ba ang Gumburza? Kaya ang sumingit sa Gumburza. Sinabi ko, ibig mo bang sabihin ang Gumburza ay mga santo? Yung mismong sumagot ng Gumburza ang tinanong ko. Ang sagot naman niya ay hindi sila mga santo kasi mga Romano Katoliko sila. Siya mismo ang nagsabi, siya mismo ang kumontra sa kanyang sinabi. Eh di kabado. Ngayon, sa nararamdaman ng mga SDA, na konti na lang kulang, tumba na si Rinaldo Condino, pinapalitan ni Jerry Laig. Nang pinalitan ni Jerry Laig, mas lalo pang naging dilubyo yung kanilang debate doon. Tinanong ko siya, totoo ba ang sinabi ni Rinaldo Condino na ang mga santong pinatay ay ang Gomborza? Oh. Ang sagot naman ni wait lang muna, maingay. Ito na naman si Henare. Wait, ato ka. Ngayon, ang sagot naman ni Rinaldo, ni Jerry Laig, tama na sila ang pinatay dahil hindi nyo na kasama. Pinatay daw ng Romano Katoliko ang Gomborza kasi hindi na daw kasama. Sabi mo, hindi na namin kasama, saan sila napunta? Ang sagot naman ni Jerry Laig, sila ay na-converter sa Adventista. Kailan namatay ang Gomborza? 1872. Kailan nakapasok sa Pilipinas ang Adventista? 1905. Paano na-convert? Sino nag-Bible study sa Gomborza para ma-convert sa Adventista? At tinanong ko siya, saang history mo nabasa na ang Gomborza na-convert sa Adventista? Anong sagot, Jerry Laig? Wala akong sinabi na nasa history yan. Saan mo kinuha? Kinontra ko lang yung sinabi mo. Wala akong sinabi na nasa history yon. Sa madaling salita, sila kontra lang ng kontra, hindi alam ang kanilang kinokontra. Yan ang nakakatawa. Pangalawang debate sa Cagayan de Oro, tahimik pa rin ako. Nag-iingay na naman ng 3 media, si Jando tahimik, talagang tahimik ako. Ayokong magbitaw ng mga patutsada, ayokong magbitaw ng mga kayabangan, tahimik lang ako. Hindi ko nga minamaltrato yung mga yung mga debater ninyo Cagayan de Oro, sa kalawang debate sa Cagayan de Oro, ganun din. Napakaingay nila samantalang ako tahimik lang. Resulta, si Glenn Alado umamin. Sabi mo wala akong nabasa. Ba't nabasa ko? Sabi niya, may nabasa ka! Di naman ako sangayon. Sa madaling salita, talo si Glenn Alado kasi inamin niyang may nabasa ako, ayaw niya tanggapin. Hindi niya alam na yung pag-amin niya na mayroon akong nabasa, ayaw niya tanggapin, doon natalo siya. Kasi inamin niyang may nabasa ako, ayaw lang niyang tanggapin. Pangatlong debate na naman. Saan? Doon sa Naga.
Sabi ni Mitchell Bindilio, ang Scarlet Beast na sinasakyan nitong babae na itong Scarlet Woman ay ang Roma. Tinanong ko siya, sabi mo ang Scarlet Beast ay ang Roma. Sabi ng anghel, ang Scarlet Beast ay ang ikawalong hari. Tanong, sang-ayon ka ba sa sinabi ng anghel o tutol ka? Dapat tinutulan nyo ni Mitchell Bindilio para tindigan yung claim niya na yun ay Roma. Kasi ang sinabi ng anghel hindi naman Roma. Ha? Ang sinabi ng anghel, ikawalong hari, hindi Roma. Ang problema lang, sinang-ayunan ni Mitchell Bindilio, oo, sang-ayon ako sa anghel. Therefore, binagsak ni Mitchell Bindilio yung sinasabi niya na yun daw ay Roma. Ngayon, ano ang ikawalong hari na inuupuan nitong Scarlet Woman? Ano ito ikawalong hari nito? Saan ang nagahari? Hindi na masagot ni Mitchell Bindilio. Tapos, ang tema niya, yung Scarlet Woman is ang Roman Catholic. Ang sabi naman ng anghel, ang Scarlet Woman ay Babylonia. Sinong paniniwalaan ninyo? Si Bindilio o yung anghel? Oh, kinontra ng anghel yung sinabi ni Bindilio. At hindi lang ang anghel ang kumontra kay Bindilio. Pati ba naman si Ellen G. White? Sabi ni Ellen G. White, ang Babylonia sa Revelation 18 is referring sa mga protestante. Nagalit si Bindilio kasi ba't ako napunta sa Revelation 18? Ang tema naman, Revelation 17. Nakalimutan niya na yung Babylonia sa Revelation 18 is the same Babylonia na sinasabi sa Revelation 17. Sabi niya, moderator, ang tema namin is Scarlet Woman. Hindi ang Babylonia. Kaya ang ginawa ko, binasa ko ang Revelation 17 verse 5 to prove that the Scarlet Woman is the Babylon. Ang ista niya kasi, ang Scarlet Woman, Roman Catholic. Tutol naman ako na yan ay Roman Catholic dahil yan ay Babylonia. Nagalit si Mitchell Bindilio. Ang gusto niya, kontrahan ko daw yung ista niya na hindi Romano Katoliko. Sabi ko, kinukontra ko nga. Hindi siya Romano Katoliko kasi Babylonia siya. Hindi siya Romano Katoliko kasi Babylonia siya. Sabi naman ni Ellen G. White, protestante. Sa madaling salita, sa tema ni Mitchell Bindilio, dalawang kumukontra sa kanya. Una, yung anghel. Ang Scarlet Woman is not the Roman Catholic Church but the Babylon, the city of Babylon. Ngayon, sa kay Ellen G. White naman, yung Babylon naman doon sa Revelation 18 na siyang nasa 17, protestante. So wala sa tindig ni Bindilio ang tumama. Ngayon, may papaldi akong debate. Patutunayan ko na may inconsistency sa turo ng SDA na ang man of sin daw ay ang Santo Papa. Haharapin ni Roy Tundag. Sabi niya, i-review ko raw ang different types of policy. Baka daw mapahiya ako. Alam mo, Roy Tundag, hindi mo na kailangan sabihin yan sa video mo eh. Para lang magyabang, para lang mag-trash talking. Alam mo, kaya nga trash talk kasi ang speaker ay trash. Pag trash talk, ang speaker niyan trash. Hindi mo na kailangan pang gumawa ng video para mag-trash talk. Dapat sana walang daming yaw-yaw. Diretso na dayon! Hindi maraming sat-sat. Banat na agad-agad. Dapat sana di ka gumawa ng video para di ka makitaan ng mali. At ituloy yung video niya. Katoliko. No? So, ni Brother Jando,
tiwasag tan-aw ning akong koreksyon nimo para makasabot ka sa rules of fallacy para di kay ka matanto igsuon kong mauwawan kay magpa-master kag fallacy niya wa ka kasabot sa meaning sa fallacy nga imong gigamit. So atiwasa ang video, Brother Jando, para makasabot ka sa fallacy para sa panahon nga mag-cross-examine ko nimo, di ka magpataka igsuon ko gamit og palasi unya wa ka kasabot. No, so I hope, Brother Jando, nga i-confirm ko nimo no atong sabutan ni ning imong tema kay di man ka musukol sa kong tema nimo kay di man ka debatable. Sabi niya, hindi ka lalaban sa tema ko kasi hindi debatable. Wala akong sinabi na hindi debatable. Tingnan nyo, napakasinungaling taong ito. Ang sabi ko, before mag-start ang debate, kaklaruhin muna kung ano yung Ginoo sa tema. Tagalog ba o Bisaya? Kasi kung Bisaya yung nag-Ginoo, ibig sabihin Panginoon. Ginawang Panginoon si Maria. Tutol ako doon. Debatable siya. Ngayon, pag sinabing ginawang Ginoo, yung pala is Aba Ginoong Maria, non-debatable siya. Kasi ang Old Classic Tagalog vocabulary, ang Ginoo ginagamit din sa babae. Kaya nga sa aklat ni Jose Rizal, mga dalaga sa Malolos, ang tawag niya sa mga babae doon, mga maginoong babae. Mga maginoong babae. Therefore, sa panahon ni Jose Rizal, yung term Ginoo o Maginoo ginagamit din sa babae. Kaya non-debatable kung Tagalog yan. Kung Bisaya, debatable. Wala akong sinabi na diniklara ko na kaagad na non-debatable. Clarification muna para malaman kung debatable ba o non-debatable. Tingnan nyo? Napakasinungaling. Basta Seventh-day Adventist, sigurado akong sinungaling yan. Magalit na kayo kung magalit. Basta Seventh-day Adventist Evangelist, sigurado ako sinungaling lahat ng mga yan. Wala pa akong nakitang SDA Evangelist na hindi sinungaling. Wala pa? Wala pa. Mayroon na kayong may harap sa akin, di sinungaling? Sigurado kayo? Sigurado kayo? Sige nga, harap nyo nga sa akin yung SDA na hindi sinungaling. Meron man. Ha?